Good evening everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Dr. Mike and welcome dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. We're live on both platforms sa ating YouTube channel, Health Talk by Dr. Mike, and also sa ating Facebook page. So kumusta po mga viewers, sa lahat po ng mga kababayan natin, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-uusapan po natin ngayon as promised and as a continuation doon po sa na-discuss natin previously ay ang sakit na sarcoma. And lahat naman po siguro tayo ay isa or sa mga kaibigan natin ay followers ni Dr. Willie Ong. At minabuti ko po na i-share sa ating mga kababayan ang tungkol sa sarcoma. In the previous live episode natin, diniscuss po natin ang sarcoma, and as promised, we will continue the discussion para po maging aware lahat ng mga kababayan natin tungkol sa sakit nito. And also, nagbigay tayong paalam kay Dr. Willie Ong. Alam niyo po ba mga kababayan na ikukwento ko po siguro mamaya-maya ng konti kung baano naging inspirasyon si Dr. Willie Ong sa akin bilang isang estudyante ng medisina during nung bata-bata po ako. So without any further ado mga kababayan, please again continue praying for Dr. Willie Ong. Sana po gumaling kaagad siya. At as mentioned, pag-uusapan po natin yung kanyang nabanggit in terms of detection. Bakit napakahirap ma-detect ng cancer na ito, the diagnosis, and the possible treatment po. Okay, so without any further ado, let's start. Ayan po, kung may mga tanong kayo, ilagay lamang sa chat box. And again, I want to share that Dr. Ong became my mentor in med school. I remember during my time, gamit ko po yung kanyang isang libro. Unfortunately, hindi ko po mahanap yung libro niya kasalukuyan kasi nasa Hong Kong na po ako. But previously, nung nasa Pilipinas po ako, gamit ko po yung libro ni Dr. Willie Ong, yung pong All About ECG. And every time po nakaka-encounter ako ng mga pasyente may problema sa puso, I sometimes refer doon po sa libro ni Dr. Ong. And again, recently po, I just saw it that nagpasalamat po si Dr. Ong sa atin for the video. And again, we respect po na kailangan po niyang magpahinga. And again, prayers po ang kailangan natin dahil po sa daming nangangailangan po ng tulong medikal. At isa po si Dr. Ong ang walang sawang nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa ating mga kababayan. Okay, so minabuti ko po na again, dagdagan po itong ating kaalaman tungkol sa sakit na sarcoma at maging babala, maging aware po yung ating mga kababayan tungkol sa medical condition na ito. Again, Dr. Willie Ong and Dr. Lisa, thank you for sharing your episodes sa ating mga kababayan at sa lahat po ng maraming mga videos na nagawa po ninyo na nakatulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Isa na po ako sa mga na-inspire. Bakit ko po naisipan din na tumulong sa aking makakaya tungkol po sa kalusugan ng ating mga kababayan dahil naniniwala po ako may mga lugar sa atin na mahirap pong puntahan na kung saan bibihira po ang mga doktor doon sa mga lugar na yon at sa pamamagitan po ng mga ginagawa natin, tayo po ay nakakatulong kahit po papaano sa ating mga kababayan. Okay, so nasabi na po na natin yon at gusto ko pong i-share ulit itong mga bagay tungkol sa sarcoma. So we will try to dig deeper tungkol po sa world of sarcoma. Alam niyo po ba na itong type of cancer na ito, it originates po sa connective tissue sa body, sa ating katawan. Para lang pong malaman natin bakit ano ba itong connective tissue na ito. At sa kasalukuyan po, ako po ay nagtuturo ng medisina. At nung pong lumabas ang episode ni Dr. Willie Ong, sakto-sakto po nagdi-deliver po ako ng lecture sa mga medical students dito sa Hong Kong at isa po sa tinuro ko ay ang mga connective tissues na yan. Para po sa ating mga kababayan, ano nga ba itong mga connective tissues sa ating katawan?
Dahil po ang pinagmumulan ng sakit ng sarcoma, ito pong mga connective tissues na ito. Ang connective tissues po ay napaka-abundant sa ating katawan, human body, and many different forms ang mga connective tissues na yan. Meron pong adipose tissue, isa pong example yan ng connective tissue, yung mga taba natin. Ang cartilage natin, isang connective tissue din. Okay, collagen, bone, at yung ating blood or the red blood cells. At alam niyo po ba na itong connective tissues po na ito, dahil po sagana yan sa iba't ibang parte ng ating katawan, nagsiserve po yan as protection, support, integration, at masyado po itong vascularized. Okay, masyado po maraming blood vessels ang nandiyan. So medyo madugo po yung part na yan, yung mga areas na yan, except po yung mga cartilage. At marami din pong nerve supply na nandiyan. So ibig sabihin, marami pong ugat, maraming nerves diyan. Kung maraming nerves diyan, so konting lakik or konting ano lang po, pain ang mararamdaman ng pasyente natin. Okay, because of the vascularity at saka po sa nerve supply nito. So ang sarcoma po mga kababayan ay isang rare form of cancer. So bibihira, kukonti lamang at napakahirap po niya itong ma-detect kaagad, ma-diagnose at magamot dahil nga po bibihira at konti po yung mga literature, konti po yung mga research na nagagawa tungkol sa sakit na ito. Kaya nga po, doon po sa video ni Dr. Willie Ong, minanggit po niya na hindi po kaagad ito na-detect dahil nga po nandoon siya sa lugar na hindi naman agad na-check. Okay? Hindi po kasama usually kasi yung area na yon sa ating routine screening. Okay, moving forward, ito pong sarcoma na ito, why is it difficult to detect? Dahil nga po napaka-challenging nito for several reasons. Number one, dahil nga po rare itong type ng cancer na ito. At alam niyo po ba, based sa literature, only about 1% sa mga adults ang meron nito. Karamihan po ng mga pasyente na meron pong sarcoma, usually may mga bata yan. Okay, mga bata or young children ang meron nitong sakit na ito. Moving forward, why is sarcoma difficult to detect? Another reason po, because, lakihan po natin para mas makita nyo, it can develop in any part ng ating katawan. Maari pong ito mag-develop sa ating buto. Okay, sa ating buto. Pag po sa buto natin yan, like for example, dito sa ating thigh o yung tinatawag na femur, ito pong malaking buto dyan sa ating thigh, yan po ay isa sa mga lugar na kung saan maaring ma-develop ito. Maari, yan po ang tawag na tinatawag na osteosarcoma or any bones of the body. Pwede rin po yan sa muscle natin. Okay? Maari po yan tawagin leiomyosarcoma dahil po muscle yan or yung tinatawag na rhabdomyosarcoma. So ayan po yung mga pangalan nila. Maari din pong Ewing sarcoma, dyan po sa bone din tumutubo, or chondrosarcoma, okay, or gastrointestinal, or angiosarcoma, kung blood vessel naman yan. So ito pong mga nakikita nyo sa screen, bones, muscle, tendon, soft tissues, dyan po karamihan tumutubo itong sarcoma na ito. Okay, kahit po rare yan, so maaring bigla na lang tutubo yan. And making them harder po na ma-identify sa routine screening. Bakit po? 'Di ba? Pag nagpapatingin po tayo sa doktor, usually po ang screening na ginagawa po sa atin, yung pong tinatawag na CBC, complete blood count. Yung pong sinasabi lipid profile. Kaya nga po pag nagpapatingin tayo, lagi pong tinatanong ng doktor sa atin yung mga details, yung clinical history natin para po malaman kung anong specific test ang para po sa inyo. Okay? At syempre, hindi naman po tayo lagi, kung napansin nyo po sa picture, lakihan ko po ulit ang picture. Syempre, minsan po hindi naman tayo nagpapatest dito sa area na to. So kung meron tumutubo sa area na to, like for example, leiomyosarcoma or rhabdomyosarcoma, hindi naman po tayo nagpapa-screening lagi dito. Hindi naman tayo nagpapa-x-ray dito sa parte na ito. Unless otherwise, meron po tayong fracture dyan sa area na yan, lalo na kung sa bone. Yan. Hindi naman tayo rin po nagpapatest dito sa area na to.
Di po ba? So kaya po medyo hirap sa kakulangan ng research, kakulangan po ng mga technology na or screening na kaagad ma-identify po yan. Lalo na po kung iso ay isang maliit na bukol, lumalaki ng lumalaki until such a way, malaki na po ito, doon na po magkakaroon ng symptoms sa ating katawan. Habang maliit, wala pa po tayong mafe-feel dyan until po ito ay makakasagabal sa different structures ng katawan. Okay? And ano ba ang dapat nating tandaan? Ito pong mga symptoms ng sarcoma. Dahil po very non-specific, ibig pong sabihin ng non-specific, may mga sakit po na nakakaranas ng pananakit, yung pain. Meron pong sakit na nakakaranas din ng pamamaga or swelling or bukol na tumutubo. Ito pong sarcoma, maari po siyang can be mistaken for another medical condition. Kaya nga po, dapat masuri po ang doktor in terms of medical history, physical exam, at doon po sa mga test na pwedeng ipagawa doon sa pasyente. However, yan, papasok na naman po sa ating bansa. Minsan po, yung mga pasyente, kahit mo may nararamdaman sila, hindi po kaagad nakakapagpa-doktor or minsan medyo matagal po yung resulta o yung iba naman po, pinapabalik sila ng doktor pero hindi sila kaagad makabalik. So tendency, maari po may nararamdaman sila pero hindi kaagad makapaggamot or tinitiis po nila hanggang pong lumaki ng lumaki itong bukol na ito. Okay, now moving forward, paano po ito nadadiagnose mga kababayan? How this sarcoma being diagnosed? Siyempre po kung lumalaki na ito at meron ng nararamdaman ang patient, so maari po ang doktor niya mag-request po ng x-ray doon sa area kung saan sumasakit or MRI or CT scan. Tandaan niyo po, in terms of screening, in terms of diagnosis, ito pong mga binabanggit ko, imaging technique po yan para po malaman kung ano ang nasa loob. Dahil po ang sarcoma, isang bukol siya at makikita po yan sa pamamagitan ng mga imaging test na yan, imaging tools. Okay? At depende po kung saang parte ng katawan tayo ipapagawa yung parte na yan. Like for example, kung ang sumasakit sa bandang puso, sa bandang dibdib, dito tayo kukuhanan ng x-ray or MRI or CT scan. Okay? Or kung sa ulo ba yan tumutubo or sa binti tumutubo yan and so on and so forth. Again, hindi naman po kasi routine minsan sa atin din na ipagawa lahat yan dahil po may kamahalan. Again, our medical system, hindi po siya cover lahat, di ba? Di po ba? Hindi naman mako-cover lahat ng insurance natin yan or cover ng PhilHealth yan, etc. etc. So, again, magdidepende po ang doktor sa presentation, the clinical history ng pasyente, physical exam, and then doon po mag-follow yun pong mga imaging test. That's why, naiintindihan ko rin po si Dr. Willie na pumunta po siya sa ibang bansa para mapagawa kaagad po. Dahil nga po, alam niyo naman po siguro, sa atin pag nag-request ka, medyo maghihintay pa ng 1 linggo, 2 linggo, o 1 buwan. So medyo may katagalan po minsan dahil po sa sobrang dami ng pasyente, isa pong example yon, or minsan may mga protocol po na sinusundan. Maaring ganun po ang nangyari. Hindi po kagaya sa ibang bansa na mabilisan yung pong mga procedure na ginagawa. Hindi naman po lahat, but at least in some hospital, medyo mabilis po ang pagpapagawa o pagpapascreen ng ganyan. So it's a combination of imaging test. Tandaan nyo po, may x-ray, merong MRI, meron pong CT scan. So diyan po makikita kung gaano kalaki ang bukol, saan ang bukol na nakalugar. So, hindi lamang po dyan sa tatlong yan, mga kababayan. Excuse me, kasama din po yung tinatawag na biopsy. Kung nakita po na merong bukol sa pamamagitan ng x-ray, CT scan, or MRI, ngayon po, importante pong gawin ang biopsy. Kung mapapansin niyo po, this photo is again photo credit with Dr. Willie. Ito pong area na to, nakikita niyo po na marka, yan po ay mga biopsy site. So, nung nakita po ang bukol, kailangan pong i-identify kung anong klaseng bukol ang tumubo po sa pasyente. So, kukuha po by a needle, kukuha po, tutusok po dyan sa area na yan para po kuhanan ng sample. Biopsy is crucial for determining the type of cancer or sarcoma.
present po and also as a guiding para po sa kanyang treatment plan. Pag po na-identify natin, usually po kasi kukuha ng sample by a needle or tinatawag na biopsy, tapos ilalagay po sa microscope yan. Sa slide yan, titignan sa microscope. Titignan po anong uri ng cells, yung po kanina pinapakita ko, yung tissue, at doon na po papasok yung possible kung ano pong treatment ang gagawin. So the pathologist will analyze the tissue sample characterized such as the cell structure. Titignan po yung mga cells. Titignan din po kung may mga abnormal cells na nandiyan, the signs of a disease, and also to make a diagnosis. At dahil po sa ginawa kay Dr. Willie, dyan po sa parte ng kanyang thoracic, dyan po sa bandang gulugod niyan, dyan po sa area na yan, sa T10, doon po tumusok sa bandang area na yan para po makita. Dahil nga po, ang pasyente nahihirapang huminga, merong tumutubo sa loob, tinutulak yung po o pinipress yung esophagus dahil po mahirapan siyang lumunok, uminom. Tendency, tinutulak din niya yung structure dyan, kinokompress niya po yung mga structure na dumadaan dito po malapit sa puso. So tendency, may mga simptomas ng nararamdaman ng pasyente, tinignan, via scan, imaging, nakita, tapos nung nakita, medyo malaki po ang bukol, around 16 centimeters ang bukol. Kung meron po kayong ruler, tignan nyo po. And then, sumunod po, tinignan kung anong klaseng tumor ito. Nung nalaman na sarcoma, tapos again, ginawa na po ang dapat gawin para po ma-identify kung anong klase. Doon na po pumasok yung tinatawag na ano ba ang pwedeng gawin dito? Pwede ba siyang operahan kaagad? Etc. etc. So ngayon mga viewers, dapat din po natin malaman kung tayo po ay nakaka-experience, meron po tayong nakakapa, lalo na po ito yung mga early signs of sarcoma. Meron po bang bagong lump or tumor, bukol, na tumutubo sa atin? Kapain po natin yung ating katawan. Siyempre, alam po natin yan. And then may pamamaga ba? Tapos lumalaki po ba ang bukol na yan? Nakikita, napapansin ninyo sa katawan. Kaso nga lang po kung internal yan, hindi nyo makakapa kaagad. Di po ba? Unless otherwise may mga simptomas kayong mararamdaman. Meron po bang pain, pananakit, or meron bang tenderness? Okay, konting hawak lang. Okay, medyo masumasakit. Doon po sa affected area. Napapansin po ba ninyo na kayo ay naglo-lose ng weight? Okay, na hindi nyo ma-explain. Hindi kayo kumaka, hindi naman regular naman ang pagkain nyo, pero pumapayat kayo. At puro panghihina ang nararamdaman ninyo. Mag-suspect na po na meron tayong problema, it would be best kung meron tayong mga early signs na ito, pumunta po sa doktor para po ma-check, masuri ng doktor na mabuti. So, dito po, it is also essential po na mag-consult din po tayo sa mga professionals like doctors if we experience any persistent symptoms that may concern you. Lalo na po sa mga kababayan natin, lalo na po kung tayo ay nakakaramdam nito tapos may early signs na tayong nararamdaman. So, I think it would be best po na wag na po tayong mag-isip-isip pa dahil po early prevention is always better than cure, di ba? So tandaan nyo, may mga common types of sarcoma mga viewers. Meron po tayong 50 types of sarcoma. So napakadami po ng mga sarcoma na pwedeng tumubo dyan. Pero wag naman po sana. Pero meron pong dalawang main categories ng sarcoma. Ang isang sarcoma po yung tinatawag na soft tissue sarcoma. At meron naman tumutubo sa bone. Bone sarcoma naman po ang tawag dyan. Okay? Meron din pong nerve sarcoma. Specifically, yung pong sinasabi ni Dr. Willie na doon po sa nerve, involve ang nerve. So therefore, may pain po dyan dahil nerve. As mentioned po kanina, binanggit natin, di ba? And sa mga viewers natin, para din malaman po ninyo na ang common types of tissue or soft tissue sarcoma, yan po yung tinatawag na leiomyosarcoma. Okay? Yan po ang counterpart, although rare. Ito, di ba po nag-discuss na tayo ng myoma. Ang myoma po, yung pong bukol sa matres. Yun po ay benign. Yun po ay non-malignant. Yung malignant counterpart niya, kasi po may mga ganon. Nung nag-aaral kami ng medisina, mga viewers, ito po mga benign na tumors na ito,
Kung naging cancer sila, may katumbas pong mga malignant yan. Okay? Ito pong nakikita nyo sa screen, itong leiomyosarcoma. Kung benign yan, ito po yung tinatawag na leiomyoma. Okay? Yun po, non-cancerous yun sa mga nanonood sa mga kababayan natin. Meron siya pong malignant counterpart, iyan po yung leiomyosarcoma. Meron din pong liposarcoma at meron din pong undifferentiated pleomorphic sarcoma. Di ba? Ang dami pong mga klaseng mga pwedeng tumubo sa atin. And dito naman po sa bone naman, kung bone sarcoma naman, meron pong dalawa dyan. Maaring kagaya po nito, osteosarcoma. Tumubo ang tumor sa mismong buto ng pasyente. Ayan po ay yung buto sa ating thigh. Okay? Ang pangalan naman yan, itong bukol na ito, osteo because of the bone, sarcoma because of the cancer. Okay? At meron din po yung tinatawag na Ewing sarcoma. These are the two prevalent types of bone sarcoma, mga viewers. Okay. Ang question is, sarcoma treatable? Again, kung napansin niyo po ang larawan, yung video na pinost po ni Dr. Willie, at napansin na po natin na medyo payat na po si Dr. Willie at pinakita rin po niya yung binagsak ng katawan niya plus po yung mga tumor niya, pinakita rin po doon, inano niya sa tummy niya. Okay? Kung ang pag-uusapan natin kung magagamot po ito, it's a multidisciplinary approach po ang kailangan. Dahil nga po, hindi po kaagad-agad kailangang operahan ito. Dahil po kung malaki siya, medyo masalimuot po ang operasyon. Okay, that's one. Depende po kasi kung gaano kaliit, gaano kalaki or yung tumor size para po sa surgery. Dahil nga po masyado pong madugo yan. Dahil nga po binanggit ko kanina, it's highly vascularized, di po ba? Ibig sabihin, marami pong blood supply yan. Kung maraming blood supply yan, kung biglang bubuksan o operahan, masyadong madugo. Maaring sa operasyon mismo, mawalan ng buhay ang pasyente. So, ang gagawin po dyan, maaring irradiation therapy siya, i-chemotherapy, targeted therapy, or immunotherapy para po at least paliitin ang tumor. Lalo na kung hindi pa ito nag-i-invade, hindi pa kumakalat ang tumor sa ibang parte ng katawan ng pasyente. So, maaring si Dr. Willie, and for sure naka-receive po siya, binanggit niya, nagki-chemotherapy siya ng ilang doses. Okay? In terms of staging, as mentioned po kanina, ginawa po sa kanya yung biopsy. Doon po sa biopsy, tinignan yung cells, tinignan po kung ano na ang itsura ng mga cells, anong klaseng tumor ito, at dyan din po yung sinasawag na staging. Okay, sarcoma is staged based on the size of the tumor. Medyo malaki po ang kay Dr. Willie, about 16 centimeters. Titignan din po sa staging kung ito po ay kumalat na doon po sa mga kulani na malapit doon sa kanyang tumor. Dahil po karamihan po ng mga tumors, lalo na po kung malignant yan, kumakalat po sila sa mga kulani. Kaya nga po kinakapa-kapa din kung saan ang mga kulani. Dahil nga po kung kumalat na dyan sa mga kulani, ayan po, maaring pumunta na, mag-metastasize na. Ibig pong sabihin, tumalon na yung bukol sa ibang parte ng katawan at doon naman tumubo. Okay? So whether it has spread to the nearby lymph nodes, whether it has metastasis to the distant organs. Kaya nga po pag nag-stage ng tumor, tinitignan po yung tumor size. Kaya TNM system po ang ginagamit. Node, ilan pong mga kulani ang involved at kumalat na yan. Metastasis naman po. Karamihan po ng tumor, ayan, kumakalat either sa liver, sa brain, sa adjacent structure po, doon sa area na yon. So, again, napaka-importante pong malaman din itong staging na ito na, again, magagawa po yan kung pinabiopsy natin. Sa mga viewers natin, minsan kasi tinatanong sa atin, natatakot sila sa biopsy. Kaso doon po sa staging na yon, malalaman natin kung anong klaseng bukol siya. Hindi natin malalaman kung kapakapa lang tayo. Maaring sabihin nila, benign yan, pero mas makasisigurado tayo para po malaman natin
makita natin kung anong itsura ng cells, kung nag-invade na siya ng ibang structures, and so on and so forth. Okay. And then, si Dr. Willie, he mentioned sa kanyang recent blog din na nagkaroon siya ng neutropenic sepsis. Nag-occur sa kanya. Bakit nga ba nagkakaroon ng neutropenic sepsis sa individuals na meron pong sarcoma? Tandaan niyo po, si Dr. Willie, nag-undergo po siya ng chemotherapy. So binigyan siya ng gamot. Doon po sa chemotherapy na yon, maari po pati normal cells kasi talaga pong papababain niya. Dahil nga po pinipili minsan na mapinipili ng gamot kung sino ang kalaban at kung sino ang hindi. May mga gamot po na pati po yung normal cells ay maapektuhan din. Kaya nga po, yung po mga nagki-chemotherapy, naluluhugas ang buhok, hindi makakain, nanghihina, kasi nga po pati yung normal cells minsan at sa sobrang taas ay maari pong yung normal cells, pati sila madamay. So sa case po niya, ang pagbaba ng neutrophils niya para panlaban sa mga possible invaders sa kanya, yung mga possible microorganism na makakapekto lalo sa kanya, so wala na pong ganong panlaban. Ang pagbaba or low levels of neutrophils, it's a type of WBC or white blood cells. Common po yan sa patient undergoing treatments ng chemotherapy. Dahil nga po nagkaroon ng suppression sa bone marrow function sa mga sarcoma patient, and this can lead to decreased number of neutrophils, making them susceptible sa infection. So, dapat protektahan din po ang sarili ng pasyente dahil nga po kung bumaba na ang neutrophil count ng patient at he mentioned that 0 na siya, so tendency po wala na siyang panlaban, lahat ng posibleng microorganism sa paligid maaari pong pumasok sa kanya. Similar din po yan sa mga nagki-chemotherapy, hindi lamang po sarcoma or ibang cancer na nagki-chemotherapy. Kaya po minsan nakamask sila or naka-isolate sila dahil nga po maaring agad silang mahawa ng sakit dahil wala na po silang panlaban sa sarili nila. When the infection develops in patient or in person with sarcoma and neutropenia, ayan po, biglang bagsak, weak ang kanyang immune system and may not be able to effectively combat yung pong mga pathogens. So ayan po yung mga microorganism, mga malalakas na microorganism. Kahit mahina yan dahil wala ka ng immunity, so tendency po mababa na ang resistensya mo doon po sa mga sakit. So increasing the risk of sepsis. So ayan po, pag sepsis na parang nalalason na po yung dugo dahil nga po marami na pong nag-i-invade na microorganism doon po sa pasyente natin. So ang question natin, what is the prognosis? Ano po ba ang magiging lagay ng pasyente natin? And this can vary significantly depending po sa subtype, sa stage, and other factors ng ating pasyente. Dahil nga po kung wala ka ng panlaban, masyado nang mababa ang count ng neutrophils mo at WBC mo, so maaring aatakihin ka na ng malalakas na microorganism at maaring ito ang maging dahilan na maging again, tuloy-tuloy po. So in general, kailangan po ng early detection, treatment that can lead to better outcomes. However, some forms of sarcoma can be very aggressive. Okay? Ang ibig pong sabihin niya, napaka-rare nitong sakit na ito, pero ang bilis po niyang mag-multiply. Lumaki ng lumaki. Okay? And it's very challenging po na gamutin. Kung malaki na po ito, lalo na pong mas challenging, di po ba? Pero kung nagsisimula pa lang to, nakita agad, na-diagnose ka agad, yes, maari pong maisalba natin, magawan po natin ng paraan. So again, napaka-challenging po ng treatment nito, resulting in poorer prognosis. And sa mga kababayan natin, tandaan niyo po, ang sarcoma is a complex type of cancer and can present challenges po sa pag-detect dito. As mentioned by Dr. Willie na nahirapan po agad-agad, nagka-signs and symptoms siya, hindi po na-detect kaagad, hanggang pong
doon po sa nararamdaman niya, lumipat siya ng doktor hanggang na-detect nga na ito po ay sarcoma, nagkaroon na ng diagnosis at aggressive na yung treatment natin. By understanding the early signs, so tandaan niyo po yung mga early signs na binanggit natin kanina, yung pagkakaroon ng bukol or lump, okay? Pagkakaroon po ng mga simptomas na binanggit ko kanina, kahit non-specific po sila, magpatingin na kaagad sa doktor. And again, diagnostic methods na importante para sa sarcoma, as mentioned, X-ray, CT scan, MRI, and again, medyo mahal po yung CT scan at MRI na yan. Okay? At hindi po basta-basta routine na sinasama yan sa mga test natin. Okay? The treatment option, the prognosis associated with sarcoma. Individuals can be better equipped to navigate this type of disease. So if you have concern po mga kababayan or symptoms related to sarcoma, lagi pong tandaan, consult po kayo sa healthcare po ninyo, sa mga doctors po ninyo. Pumunta po kayo at again, kung pinapabalik kayo para subaybayan po yung nararamdaman po ninyo, it would be best po. Kesa naman po biglang malaki na ang tumor at medyo mahirap na pong surgery yan. Okay? So right now po, nagpapasalamat po ako kay Dr. Willie Ong. And again, I would ask po lahat ng mga kababayan natin to please include Dr. Willie po sa inyong mga prayers dahil po kailangan na kailangan tayo. Alam naman natin po doon po sa mga treatment kanina, di ba? Binanggit ko po na mga treatment, chemotherapy, radiation therapy, surgery at kung ano-ano man. Dapat dinagdag ko doon prayers. Diba? Dahil alam naman po natin that prayers can move mountains. Kung sama-sama tayo pong magdasal para sa kanyang kaligtasan, para po sa kanyang immediate recovery, pakiusap, i-include po natin si Dr. Willie. At hindi lamang po si Dr. Willie, lahat po ng mga may sakit sa mga kababayan natin na may sakit na cancer o kahit anuman pong sakit. And also, binanggit po rin niya ang stress. And alam naman natin na tayo ay nakakaranas ng stress, okay, dahil po sa trabaho natin. Kahit anong trabaho may stress. The moment na nagsimula ka na, at again, marami po tayo mga kababayan din na iba-ibang klaseng trabaho, dapat marunong din tayo mag-cope ng stress. We need to magkaroon ng management, coping management dyan po sa stress na yan. At sa mga kababayan din natin, pakiusap din po, be nice to all. Alam naman po natin, hindi naman tayo perpekto. Minsan may mga pagkakamali tayo, may mga nagagawa tayo na hindi naman natin sinasadya. Okay? Minsan hindi natin kilala, minsan hindi naman natin kaano-ano, but we keep on bashing, we keep on telling something which is not true. Binanggit din po niya na nagamit yung mga videos niya na ini-endorse ang mga produkto na hindi naman niya ginawa. Okay? Para lang kumita yung ibang tao, ginamit ang kanyang face, tapos inalter yung boses. I myself, nagkaroon din po tayo ng mga scammers na yan na ginamit po yung mga videos natin. I myself, I have not endorsed any medical products dahil po sa ethics namin. Bawal kaming mag-endorse ng mga produkto, vitamins, minerals, kung ano-ano man po yan, mga iniinom. Please mga kababayan, yung pong mga nakakakita ng mga videos na yon, please verify dahil po wala akong ini-endorse ng mga gamot. Similar din po kay Dr. Willie. Okay, so tama na yung bashing. We should love, we should be united, and importante po sa atin is at least one day makagawa tayo ng kabutihan. Okay? Because ginawa po ang social media is to connect with people, to share some good news. Gamitin po itong platform na ito for education purposes, not for putting down other people, not maligning other people. Di po ba? So dapat ganun po ang gawin natin. Okay? At doon sa mga iba naman, huwag patulan po ang bashers. Pero tao din po. Okay? Minsan po masyadong masakit ang mga sinasabi ng iba. At ayan, pag na-stress, yan po ang mga nagagawa ng stress sa buhay po natin. So again, please pray to Dr. Willie. Dr. Willie, magaling po kayo.
We will always include you sa ating mga prayers, sa aming mga prayers for your immediate recovery. And thank you so much. I became a doctor po. Isa po kayo sa mga naging inspirasyon ko as my mentor. And also, yung pong book ninyo na Blue Book for ECG hanggang ngayon po, nasa akin pa rin po yon. Kaso nga lang po, hindi ko nadala dito sa Hong Kong. But I've learned so much po sa inyo at napasok po ako sa pag-vlog dahil din po sa inyo. Maraming salamat. Isa po kayo sa mga naging inspirasyon ko sa kung paano po tumulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa health. Hindi man po ako ganon, kagaling. Marami po akong dapat pang matutunan. At bilang isang mentor po, mentor ko po kayo, maraming salamat po sa lahat. Kulang po ang pasasalamat, kulang po ang mga words para po i-describe ko po kayo. Maraming salamat. Sana one day po magkita po tayo, Dr. Willie. Pag po kayo nag-visit dito sa Hong Kong, welcome po kayo. Okay? At si Dr. Lisa. At sa lahat po ng mga kasamahan ko sa field of medicine, maraming salamat din po sa inyong lahat. So sa mga viewers natin, ayan po, nakikita nyo sa screen natin, lalo na po yung mga bago dito, every Wednesday, Friday, Sunday, 9:30 po ng gabi. Live na live po tayo. At kung may mga request po kayo, please let us know. Gawan natin ng episode yan. Yung pong mga kababayan natin na na-miss yung mga previous episode, please do watch our previous episode. Baka po may mapili kayo doon na gusto nyo panoorin. Lampas ng 750 videos na ang nagawa natin simula ng pandemic, mga viewers. And also, yung mga kababayan natin, kung may Facebook kayo, you could also follow us sa Facebook page, Health Talk by Dr. Mike. So again po, mga viewers, laging tandaan, mag-pray po tayo. At least mag-share tayo ng isang kabutihan sa isang araw, di ba? Para mas maging masaya tayong lahat. Suportahan, magmahalan instead of bashing, mga kababayan. So with that, maraming salamat po. Prayers to all. Magandang gabi po or umaga or hapon sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nanonood sa iba't ibang parte ng mundo, maraming salamat. And again, don't forget to like, share, and subscribe. Click that notification bell para po kayo ay ma-notify din. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo mga kababayan. Eat healthy. Okay? Early detection is always better than cure. Okay? So tandaan nyo po yan because health is wealth. Stay healthy, stay happy, and be nice. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye po!